Effective messaging at ang mga pagsisikap upang ilapit sa publiko ang mahalagang mensahe ng Malacanang ating tatalakayin kasama si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek, Claire, magandang tanghali at welcome dito sa Bagong Pilipinas. Yes, good afternoon, Asek Wen, Asek Joey, and Yusek Marge. Naku, first time ko dito. Parang kinakabahan ako. Dapat introhan natin. Ma'am, kami po yung kinakabahan, di ba? Well, anyway, happy anniversary. Congratulations. 2 taon na Yes, ang bagong Pilipinas ngayon. Dalawa, Sana. hindi 52. Mali yung dinig kanina. 3 years na po. Baby 2 pa po. years. Baby pa po kami. Pero kahit baby, ang dami na, ang ganda ng yung paglalahad nyo ng mga balita. Ito, Yusek, una po sa lahat, ano po yung pangunahing prinsipyo na sinusunod ninyo para masigurong malinaw, tumpak at madaling maunawaan ng publiko ang mga mensahe mula sa Malacanang? Unang-una, syempre, dapat truthful ka talaga. Dapat meron kang facts na dala. Dapat may resibo kang dala. Hindi pwedeng gumagawa ka lang ng intriga nung mga parang sanay noon sa nakaraang administrasyon na intriga lang. Dito, ang marching order sa atin, ihayag ang programa ng gobyerno at kasama doon, fight fake news. Dapat kalabanin ng fake news. Dumarami. And ma'am, speaking of fake news po, no, sa panahon ngayon na mabilis kumakalat nga itong mga fake news at misinformation online, paano nyo ba sinisiguro na credible at authoritative ang mga impormasyon na inilalabas po ng Malacanang? Siguro mapapansin ninyo, no, bawat sagot natin, kapag meron tayong gusto talagang ipahayag, maglalabas talaga tayo ng ebidensya. Hindi pwedeng sabihin natin, ito ganyan, si ganyan fake news, ito si ganyan fake news. Kung mapapansin ninyo, dati may nilabas na fake na police blotter. So bago tayo naglahad yan, inalam talaga natin kung ano yung katotohanan. At yun, napatunayan natin na yung nagkakalat noon, fake news. So talagang kailangan verified ang information lagi, Oo. no ma'am? The problem is, marami pa rin mga journalist, nagpapanggap na journalist, yung pala propagandista, sila pa yung naglalabas ng mga fake news. So yun nakakalungkot. Diba? Nagbibigay sila ng maling impormasyon sa mga kababayan natin at yung iba mga kababayan natin na inosente, very naive, maaari silang paniwalaan eh. Paano naman, Yusek, binabalanse yung transparency sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan at the same time, pinoprotektahan naman natin yung mga sensitive issues na yung sa executive, kunyari, yung mga hindi pwedeng i-disclose sa taong bayan? Pinapalam naman natin to, especially sa MPC kapag tinatanong tayo na may mga pagkakataon na hindi pwedeng ilahad. Bakit? Kasi baka sensitibo o kaya merong tungkol sa security. At kadalasan kapag ang usapin ay tungkol sa relasyon ng bansa natin, ng Pilipinas at sa ibang bansa, ipinapaubaya natin yan sa DFA. So, para yung tamang messaging ay maibigay natin. To Yusek, ano po yung mga pinakamabisang communication platforms na ginagamit ninyo para maabot yung iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na yung mga nasa malalayong lugar o malalayong probinsya? Bukod po ito sa mga regular press briefings natin. Okay, unang-una, siyempre yung mainstream media, kapag nakukuha yung balita natin, katulad sa inyo, nakakapagpahayag to ng tamang balita. Siyempre yung sa SOCMED, siyempre, we have to be cautious. Yung mga taong nanonood, dapat alamin din nila. Hindi porkit kilala itong taong to, pero mali pala yung binabalita, dapat careful sila. So, minsan yan, kapag nag-viral, na ibibigay natin at papahayag natin ano yung tama. At maliban dyan, meron tayong program ng PCO, yung maging mapanuri. Meron tayong program yan, MIL. So, ngayon, ang pinupuntahan natin ay yung mga kabataan para mamulat sila. At as early as this age nila, ay malaman nila na, teka lang, meron kaming responsibilidad, maging tunay na Pilipino, at kami mismo ang lalaban sa fake news. Yes, Yusek, agree ako dyan. Especially yung role ngayon ng Gen Z, no, informing opinions, no, especially in SOCMED. Kaya ba, ma'am, meron po ba kayong share po ng mga strategies para mas ma-engage po natin yung ating mga kabataan at yung mga social media users sa mga issue pagdating sa bansa? Yun, siguro nga, sabi nga natin, marami na sobrang talagang involved din at engaged ang mga kabataan natin sa SOCMED, sa mga napapanood nila kung saan-saan. Kaya yun ang naging target natin kasi sabi natin, kailangan buhayin sa mga kabataan
itong nasyonalismo, ang pinaka-program nga natin, yung pinaka-title niya is Nasyonalismo sa Puso ng Kabataang Pilipino. Sila mismo dapat ang maging pag-asa talaga ng bayan. Sila talaga Sila yung susunod na henerasyon na siyang makikipaglaban para sa interes ng bayan. Tama, ma'am. Dapat isa puso, no? Isa Talaga. puso. Ito, tanong to, Yusek, ng mga nasa social media, pati na rin ng mga kaibigan natin at fans nyo meron mula ba? sa House of Representatives na tanong to ng isang congressman. So, paano daw madidistinguish yung statements ninyo, yung official statements ninyo vis-a-vis o versus yung personal opinion nyo po kasi meron din po kayong vlog. So, paano po natin maseseparate yung official statement sa personal opinion? Unang-una, doon sa YouTube channel ko, Batas with Attorney Claire Castro, yan, laging may disclaimer dyan. Kasi ang pinapahiwatig ko dyan is sarili kong opinion. At syempre, walang kinalaman doon kung ano man yung opinion ng palasyo, ng Pangulo, at ng PCO. Ang unang-una, syempre, lahat naman tayo may karapatan na magsalita. Freedom of expression. So, ang tinatalakay ko doon kadalasan, batas. Kung paano mag-analyze. So, without judging anybody. And at the same time, lagi ko sinasabi, kahit sa press briefing, pag tinatanong, ano po yung take nyo? As a lawyer, lagi kong dinidistinguish yun. At hindi tayo maaari magsalita ng sasabihin ko na ito yung opinion when in fact hindi alam ng Pangulo. So, kailangan talaga alam ng Pangulo, alam ng Palasyo, kung ano yung sasabihin natin pagka-briefing. Iibahin natin pag sabi kong on my part or as a lawyer, binabanggit kayo. So ma'am, paano naman po ninyo hinahawakan yung mga sitwasyon kung saan ang issue ay nagiging controversial at posibleng magdulot ng maling interpretation mula sa publiko? Unang-una, sabi natin, hindi tayo perpekto. May pagkakataon, baka nagkakamali tayo ng interpretasyon. Pag nalaman mo na nagkamali ka ng interpretasyon, sabihin mo na. O nagkamali tayo ng interpretasyon at hindi tayo perpekto, hindi tayo nagmamarunong. So baka meron ako nagkamaling interpretasyon, ipagpaumanhin po ninyo. Ganon. Okay, Yusek, ano po ba yung mga hakbang para gawin mas inclusive ang messaging ng Malacanang, lalo na para sa mga sektor na kadalasan ay hindi naririnig o napapakinggan? Unang-una, tingin ko sa ngayon na medyo gamit na yung internet, marami na, kadalasan mas marami nang nanonood sa YouTube channel, sa mga TikTok. So, talaga sa atin, pati dito, kailangan talaga na kung ano yung katotohanan, maipakita natin kasi naaabot na At katulad yan, ang programa naman ng Pangulo, maabot na lahat. Konektado na dapat lahat. No? Mula Apari hanggang, ano ba yung sito? Hulo. Hanggang Apari hanggang Hulo. Tawi-tawi ba? Tawi-tawi na, ma'am. Tawi-tawi na. Extended okay. So, extended na. So, marireach na yan. Diba hanggang sa lahat ay konektado ang mga Pinoy. So, with that, tingin ko lahat ng magiging programa ng Pangulo, makakarating sa kanila. Paano nyo naman nasasabi o nasusukat, Yusek, na naging effective yung inyong na-communicate na statement o balita? Kasi everyday, syempre makikita natin sa social media, merong immediate reaction yan. Pero sa pananaw ninyo, paano nyo masasabi at naihatid ko ng tama ang mensahe ng Pangulo siguro at the end of the day? Sa araw-araw, mahirap agad malaman. Makikita na lang natin dyan kung positibo ba yung reaksyon ng tao sa ginagawa ng Pangulo, lalo na ngayon. Sa akin, nakikita ko, nararamdaman ng taong bayan kung ano ba talaga yung ginagawa ng Pangulo. Ito, Yusek, may mga ganito pong banat uli si Vice President Sara Duterte sa interview with media in Tacurong City. Matagal daw ang reaksyon ng Pangulo regarding corruption issue. Alam na niyang binababoy ang budget. Nagsabi na raw siya na may ganyan sa DepEd in 2024 pa at alam niya rin na may ganyan sa DPWH at ibang departments. Pero bakit parang noon wala siyang naririnig? Kailangan pang malubog sa baha ang mga tao bago magsalita at puro salita lang, walang aksyon. Duda si VP Sara sa sinseridad ng mga ginagawa ng Pangulo regarding flood control investigation. Alam niyang involved dito si Zaldico at Martin Romualdez. Bakit pinaalis ng bansa si Ko at bakit pinag-resign si Romualdez? Involved ang OP sa pagkidnap kay FPRRD. Bakit hindi nila ipakidnap si Zaldico mula sa Amerika? Ano pong take ninyo dito? Unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis.
Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. Unang-una, ang Pangulo, siya ang nakakita ano na ang epekto nitong mga flood control projects na mga maanumalya. At dahil dyan, siya nagkaroon ng programa ng sumbong sa Pangulo at nag-create na ng ICI para magkaroon ng mas malalimang pag-iimbestiga. So tanong natin, noong nakaraang administrasyon ba, may naganap bang ganitong klaseng pag-iimbestiga? Ano sabi sa 2021 SONA? If you do not want corruption, let's close the government. Hopeless nung nakaraang administrasyon. Walang ginawa. Anong ginawa sa issue about family? Hinayaang mamayagpag ang kaibigan sa pagnenegosyo. Michael Yang. May nangyari bang pag-iimbestiga? So, DepEd, pinag-uusapan, ang tagal niyang umupo sa pagiging DepEd Secretary. Bakit nagkaroon ng issue tungkol sa mga ghost students, ghost food packs, ghost school materials, at nahayaan pa yung 1.5 million na gadgets, materials, nakatiwangwang. Sa panahon niya, panahon ni Secretary Briones, right? Inabutan niya, anong ginawa niya? So, sino ba'y nagsasalita lang at walang aksyon? Sino ba'y nagtatrabaho? At sino lang yung naglalayag ng madalas sa ibang bansa? Na wala tayo nakikita anumang report or anumang epekto, benefits from that personal trips. Pangalawa, sabi niya, nakita ko dito, ipakidnap si Saldico. Unang-una, sabi niya, ba't hinayaan magbiyahe? Dapat alam niya, bilang vice-presidente, na ang pagbabiyahe ng mga mabatas, hindi sakop ng Pangulo. Ang nagbibigay ng travel authority niya, yung head nila. So, House Speaker or Senate President, depende. Hindi yan sakop ng Pangulo, dapat alam niya yan. Pangalawa, hahayaang magbiyahe, wala namang whole departure order para pigilan. Pangatlo, di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabinbi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng Articles of Impeachment. So anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Kay Saldico, iimbestigahan pa lang. So, at ang payo niya is pakidnap si Saldico. Another thing, it's illegal. So, ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan. Aksyon at solusyon kesa mema lang, no, ma'am? Yes. Kaya, ma'am, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nanonood po sa inyo. At Anniversary message at na rin anniversary para sa message Bagong na rin po, Pilipinas. ma'am. At message na rin po sa mga mararami niyo pong fans na nanonood sa'yo. Fans and bashers. Tanggap ko yan. Oh, di ba? Sabi nga nila, ano ba ang mga tawag doon sa mga bashers? Sabi ko, garapata lang. Well, anyway, unang-una, happy anniversary. At masaya tayo na through your program na ipapakita nyo talaga yung mga programa ng Pangulo at ng administrasyon at kung ano yung makukuha mga ayuda ng ating mga kababayan. At nakakapagtaka lang, bakit hindi alam ng mga bashers itong programa na to? At para daw walang ginagawa ang Pangulo at ang administrasyon, yun ang nakakapagtaka. Ibig sabihin, hindi sila nanonood ng programa nyo? Hindi ba? Nakakalungkot yon. So doon sa mga hindi nakakaalam ng programa ng Pangulo, ay manood kayo dito sa Bagong Pilipinas ngayon para updated kayo at hindi kayo magmukhang inosente sa mga nagaganap sa paligid. And of course, sa mga ano pa ba? Basta happy anniversary. Saka mga fans. Mga fans. Hindi, sa atin lang Para ganito. positive. Sa followers. At followers. Lagi lamang po kayong maging mapanuri. Sa lahat na papanood ninyo, sa lahat ng mga nakikita ninyo, siguraduhin lamang po na ibinibigay na impormasyon ay tama. At huwag niyo pong pabaksakin ang gobyerno. Isa lang po yung bansa natin. Mahalin po natin ang bansa natin. Magtulong-tulungan po tayo para umangat po ang bansa. Ayan. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro,
the Palace Press Officer. Thank you, Yusek. Thank you. Happy Thank you, ma'am. anniversary. Thank you. Anniversary din.